Amen. Ayan po, muli, magandang umaga po. Welcome sa morning devotion natin. Sa mga nanonood sa online, live po tayo. At later na manunod pa. Good, have a blessed Tuesday po, March 25. Ayan, muli, sama-sama tayo mga kapatid, no? Na magpuri. Sabi nga kanina sa audio, Sis Mais, salamat po sa iyong pagpadala ng iyong worship song sa ating dito sa morning devotion. At worthy is your name. You deserve to pray. We are here as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Nararapat kang papurihan, pasalamatan, dakilain sa araw-araw. Amen. Good morning po, Sis Janet. Good morning po. Ang ating dito na ibinigay ng Panginoon to lead this morning devotion. Ang ating kapatid Sis Janet. Have a blessed Tuesday. Sis Karen Joy, ang ating messenger today, ang mahayag po at magdadala ng mensahe ng Panginoon about sa journey with purpose. Mimi G, good afternoon po sa America. Sis Ruby, Sis Beth po, at si Lulu Caso. Good morning, Ohio gozaimasu. Dito from Japan po. Ohio gozaimasu. Kay Nanay Lolita sa Pinas po, ang nanay ni Sis Mais. Salamat po muli sa araw-araw niyong pag-join. Si Nanay Lolita at Sis Cathy from Japan, Sis Nancy dito po sa Japan, at Sis Annalie. At salamat po sa ating pagtugon sa ating Panginoon sa araw-araw na pag-join natin dito sa 8th Holy Christ Church Morning Devotion. Ano po? Ayan. Umpisahan po natin sa panalangin ang ating gawain upang sino pong nais na mag-lead ngayong araw na ito. Amen po. Ayan. Miss Karen Joy, baka ikaw nais mo pong pag wala pa ikaw na rin po. Po, wala po at hindi salamat po. Okay po. Thank you. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Muli sa araw na ito. Panginoon Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat po muli po, Panginoon. O Lord, sa umaga na ito po, Panginoon, na puno-puno po, Lord, ng pasasalamat po, Panginoon. Lord God, sa kabila po, Lord, ng kabisihan po namin po, Panginoon. O Lord, sa kabila po, Lord, ng aming mga pagod po, Panginoon. Kung ano man po, Lord, ang mga sa gabal po, Lord, sa paglilingkod namin sa Panginoon, Lord, we deny our flesh, O Lord, na patuloy po kami, O Lord, na maglilingkod sa iyo po, Panginoon. Yes, po, Lord, ang umagang ito po, Panginoon, O Lord, ay yung mga salita po, Panginoon, ay yung mga magpuprotect sa amin po, Panginoon, ang mga gabay po namin, Panginoon, kung saan naman po kami dali ngayong umaga po, Panginoon. Lord, gamitin niyo lang po ako, Panginoon, as your messenger po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang may taas po, Panginoon, sa bawat salita po, Lord, na bibigkasin ko po, Panginoon. Guide our hearts, O Lord. Ikaw po, Lord, buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga spiritual eyes, O Lord, ang spiritual, yung hearts po namin po, Panginoon, kung paano po, Lord, namin ang iyong salita po, Panginoon, kung paano ito unawain po, Panginoon. Give us wisdom and understanding po, Panginoon. Gathering po, Lord, discernment po, Panginoon, O Lord, sa mga hindi naaayon sa iyong salita po, Panginoon. Lord, sa mga kasamahan po namin, Lord, sa pamilya po namin na may mga sakit po, Panginoon, Lord, we pray for healing po sa kanila po, Panginoon. Naniniwala po kami po, Panginoon, na ikaw po, Lord, ang aming aming doktor po, Panginoon. Hindi lang po ikaw nagpapagaling ng masakit, pati po, Lord, yung mga spiritual po namin po, Panginoon, na nakasarado ang aming mga puso po, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, in your perfect time, sa iyong will po, Panginoon. Gagaling po sila po, Panginoon. Give us patience, O Lord. Lord, kung ano man po, o makulang po sa amin po, Panginoon, punuan mo ito po, Panginoon, Lord.
Salamat po mali po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon, at alam po namin po, Panginoon, O Lord, ang buong araw na ito po, Panginoon, ay puno po, Lord, ng grasya mo po, Panginoon. Sana naman po kami dalhin po, Panginoon, ngayong umaga sa mga anak po namin po, Panginoon, sa mga asawa po namin po, Panginoon, O Lord, ikaw po, Lord, ang maggabay sa kanila po, Panginoon, divine protection po, O Lord, sa pamilya rin po namin po, Panginoon, na malalayo sa amin po, Panginoon, O Lord, kausapin mo sila po, Panginoon, O Lord, hindi man namin sila nakakausap personal po, Panginoon, ikaw po, Lord, ang kumausap sa kanila po, Panginoon, may gagamitin ka po, Lord, na ibang tao po, Panginoon, O Lord, to touch their hearts po, Panginoon, O Lord, na magkaroon po, Lord, ng mga personal na relationship sa Panginoon. Dahil po, Lord, ang mensahe na ito ngayong umaga po, Panginoon, makarating rin po, Lord, sa mga tao po, Lord, na unbelievers din po, Panginoon. Gamitin mo po, Lord, ang platform na ito po, Panginoon, O Lord, na may tao po, Lord, na mas mailapit sa iyo po, Panginoon. Muli po, Panginoon, ito po sa dalangin ko po, Panginoon, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 Ayan po, salamat po. Langin. Ayan po. Ayan, daan po na natin mga puso ang ating mata. Tenga sa pakikinig po. Maghanda na po tayo ng ating mga Bible para po makita natin kung ano yung inihahayag ng Panginoon ngayong araw na ito. Amen. Na verse ngayong araw na ito. Ano po? Amen. Ayan po, Sis Karen Joy, salamat po sa iyong panalangin. Sige po, kung ready ka na po, umpisa na po natin. Morning po. Bubuksan ko lang po yung ano ko po, yung app ko po na ito na po. Good morning po sa lahat. Ang ano po natin ngayon, nasa ano na po tayo, day 13. Sa Journey with a Purpose po, no? Journey with a Purpose, knowing, getting closer to God. Ito, no? Salamat po sa Panginoon. Kahapon po, no? Consider po natin ang ating Diyos Ama. Yung nagpipray po tayo sa praying to our Abba. Salamat po sa ganito pong aralin po natin na tinuturuan po tayo, no, kung paano po magdasal, no, na ako rin po is may natutunan ano po yung mga prayers po, no, ano yung hindi naman po yan sa salita, kundi meron pa po palang na kung dati ako po as a Catholic din po, no, ang alam ko po dati yung Our Father, yung po sa Rosary, nagpipray po kami Rosary. So, hindi lang po pala ganun. May ganun po pala, pwede po pala tayo. Parang may pattern, no? May pattern yung panalangin ko. So ewan ko sa inyo po dati. So nung natutunan ko po na hindi naman po pala pwedeng ganun. Yung pattern ng prayer, pwede po kausapin po natin as our Savior. Yung talagang parang may tatay ka, no? Kaibigan na sinusumbungan mo. So, salamat po sa gitong aralin na lumalalim po tayo. Pag-unawa po natin kung paano po manalangin. Yun po, no? Sa unti-unti ko rin po natutunan, no? Na sumbungan natin ang ating Panginoon. Pwede natin sabihin sa Kanya lahat-lahat. So, yun po, ngayong umaga, prayer without barriers. Kaya po, no? Yung wala daw pong hadlang. Yun po, no? Prayer can be a series of mini conversation with God. Sabi nga po dito, no? Parang yung ang pananalangin daw po natin, no, yung parang makikipag-usap po tayo sa ating Panginoon, no, na kahit simple lang po yan, simpleng makikipag-usap po natin every day, no, ano man po ang ating ginagawa. So, our days are filled with interactions with other people, tama po, no, araw-araw po, no, kung saan-saan man po tayo dali ng Panginoon, di ba, nakikipag-interact tayo, lalo na po kung nagtatrabaho po tayo, saan po tayo sa trabaho po natin, di ba po, iba-iba po yung nakakasalamuha po natin tao sa kung saan man po tayo dalhin ng Panginoon, sa kahit po pamilya po natin yan, no? Nakaka-encounter po tayo na iba't ibang tao. We easily often interact with friends, yun nga po, friends, family, and co-workers. Should it be any different with God? So, may kaibahan po ba ito sa Panginoon? Since He is always He is always with us, so ganun rin po ng Panginoon. Lagi nga po sinasabi sa akin, He is always with you. Tama po, lagi po natin hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman po natin ang Panginoon.
since God is the one who spent the most time with. Yun po, no? Kayo rin po ba, no? Lagi kung nag-spend ng time sa Panginoon, ano man po yung ginagawa yun, nagugas po kayo ng plato, no? Kahit sa CR lang po kayo, yung nagda-drive po kayo, no? Yan po, lagi po natin yan, nasa isip po natin ng Panginoon. Lagi po siyang kasama natin. Yet, it is so easy to overcomplicate what is needed to talk to Him, no? Minsan po pa, pinapahirapan pa natin ang ating mga sarili kung ano po ba yung kailangan po nating sabihin sa Kanya. Yun po, kasi po, ang prayer po is our way of para mamaraan po yan kung paano natin siya kausapin, at ang pagbabasa ng Biblia ay siya ang kausap sa atin, no? Yun po yung ano po, reading the Bible, yun po yung pamaraan ng Panginoon na tayo kausapin niya, at ang prayer naman po is tayo ang kumakausap sa Panginoon, no? So wag na po nating pahirapan minsan, kasi ano lang po, ang prayer, ang panalangin po natin is para talaga tayo nakapag-usap sa Ama, our Savior, na parang kaibigan, yung ano lang, komportable ka, wag tayong mahiya, no, sa Kanya, sa mga panalangin. Hindi po siya pattern, talagang totoo, honest po tayo dapat sa panalangin po natin. So, yun po, no, sabi po nga dito, si Miss Linda Ginacho, so, enjoyed a simple approach or prayer, no? Sabi po niya, simple lang daw po yung prayer po niya. Our minds wander. Sama po, ako rin po ganyan, no? Minsan sa trabaho ko, piling-piling po minsan natin, no? Concentrate, kung titingnan na iba, concentrate sa trabaho, pero sa tuwang isip po pala kung saan saan na napapadpad. So, yun po, no? Gumagawa ka ng mukha kang seryoso, pero ang isip po natin, di ba, kung saan ka Nako po. Nag-connection loss po tayo. Kung kailan nag-join pa naman si Ate Leia. Paring po uli, na-drop ako. Pasensya na po sa nanonood online. Kay Brother Paz, join ka na po, Brother Paz. Paring po ako. Na-drop po ako. Pareho akong na-drop. Sino kaya ang makakapagparing? Please bear with me po. Wala pang nagpaparing. Ayan. Hindi ka naman agad-agad po, di ba? Basta-basta makasali sa kanilang ano yung nila. So, turn, Lord, kung kumakalat sa kanila. Mahina na yung balik natin. Alam niyo po, ang Panginoon is nakikinig, no? Ganun, turn mo, Lord, ito na kung alam po, Lord, may gagawin ka ng paraan kung paano mo ito masusubagin them peace. Kung ganun po, no? Term in natin kung ano po yung kasakulan na rin. Nag-aalala ka, Lord. Nag-aalala po ako, Lord. Alisin mo ito yung ganitong pakiramdam ko. Yung mga ganun po. So, yan po. The way we talk to God, ganun lang po siya. Kasimple, hindi naman po instant na mag-pray ka ng
alam ko sa Catholic po dito, no, na pag-rosary ka, gano'n, Hail Mary, full of grace, so, ang ganda yung personal nyo po na kausapin ng Panginoon, yung simple, honest, at applicable kung ano po yung kasulukuyan, yung nararamdaman. Sabi nga po dito, by doing things, we are setting our minds on things above. So, no? Sabi nga po sa Colossians 3:2, basahin po natin sa Colossians 3:2. Doon ninyo ito ng isip nyo at hindi sa makamundong bagay, no? So, yun po, no? Sabi po sa Colossians 3:2. So, if you remember someone na may pinagdadaanan, may sakit, on the spot, pray mo, no? Lord God, ang kapatid ko, may nararamdaman na ganito, Lord, ikaw na po, Lord, hindi ko man siya kasama ngayon, ikaw po, Lord, yung mga ganun po, no? Yung hindi ka na magalala, ano po yan, prayer na rin po yan. So, as a born-again Christian, kasi ang pagiging Kristiyano po, hindi po siya relihiyon, kundi personal po natin na relasyon sa Panginoon. So even po sa prayer, kailangan po yan personal, heart-to-heart talk po tayong nakikipag-usap sa Panginoon. No? Kung hindi po tayo nagpa-practice ng certain way, no? Kundi personal nyo po pakikipag-usap sa Panginoon. It means na kayo po yung dalawa is one-on-one, heart-to-heart talk na nakipag-usap, isip at puso, dalawa po yan. No? Nangihina po tayo, no? Ask God for strength, faith through prayer. Yun nga po, sabi ko kanina, prayers are a way of talking to God. Yun po, no? Kasi ang pakikipag-usap sa Panginoon is ano po yan, dapat tayo rin po ay hindi pwedeng siya lang nakikipag-usap, dapat tayo rin na monologue, ano po ba yung sabi natin dyan, hindi lang isang tao ang nakikipag-usap sa iyo, kundi dalawa po kayo, one-on-one talking to each other. So ang prayer po is our way of talking to God. No? So if there is distraction, turn into prayer. So kung may nagde-distract po sa iyo sa pag-iisip mo dyan, no? Turn into prayer. Be honest, no? Maging honest po tayo kahit po sa mga doubts mo, sa mga doubts po natin, no? Be honest. Basahin, singit ko po itong Psalm 13. Basahin po natin sa Psalm 13. Maganda po itong sa prayer ni David, no? Basahin ko po sa Psalm 13, buong 13 po, basahin po natin. Kasi makakatulong po ito sa, basahin ko po sa Psalm 13, basahin ko po, no? Panalangin para tulungan, no? Isa po ito sa prayer po ni David. Basahin po natin na napaka-honest, walang halong, talagang she is talking to his father na buong-buo sa puso po niya. Panginoon, verse 1 po, Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? No? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamamatay. At upang hindi masabi ng aking makaaway na natalo nila ako. Dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako at ako ay nagagalak dahil iligtas niyo ako. Panginoon, aawitin kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. So, tingnan po natin, no? Dito po yung doubt po niya. Sabi po niya sa verse 1, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? So sometimes, no? Ask God, parang feeling mo, hindi mo siya nararamdaman. Ang feeling mo, Lord, ano ba to? Parang, no? Ask, yun, honest ka sa Kanya, even your doubts, no? No, kalilimutan niya ba ako habang buhay? Hanggang kailan daw? Parang feeling niya, parang nawawala na siya ng pag-asa, no? Honest si David. Sometimes, hindi wag po nating i-deny na sometimes may ganun po tayong pakiramdam. Be honest, sabihin niyo po yan sa Panginoon, no? Isa po yan sa gusto ng Panginoon is honest ka, hindi mo tinatago ang nararamdaman mo sa Kanya. So, in the end, tingnan niyo po, no? Sabi niya sa verse 5, Panginoon, naniniwala po ako, andyan po yung faith niya, naniniwala po ako, Lord, na mahal mo ako. Diba andyan yung faith niya na alam niya na mahal talaga siya na hindi siya pababayaan.
Di ba? Mayroon pa nga rin po sa mga ano po. Di ba sabi mo, Lord, ganito, sabi mo, ito pangako mo sa akin, mga gano'n, no? So, it's a prayer, talking to God, talaga po na honest ka sa mga question mo sa Kanya, yung pagtataka mo, pero may faith ka talaga na tapos in the end, Lord, naniniwala po ako. Mahal niyo ako. Alam ko po, Lord, sasagutin mo yung prayer ko in our perfect time. So, yun po, honest prayer na one-on-one. Nakikipag-usap po ka sa kanya na kaibigan mo, lahat-lahat na all-in-one na po siya. Tatay mo, kapatid. Yun po, no? Yun po, yun po yung going closer to God. Yun nga po, isa po sa, di ba, ang ano po natin, topic to natin, going closer to God sa panalangin. Mas nakikilala po natin kung ano po yung personal na magkaroon po ng personal na relasyon sa Panginoon. Kasi ulitin ko po, ang religion po, ang po pagiging Christian is hindi po sa religion na ipapractice mo pa rin. Isa po personal na relasyon sa Panginoon. No? So, ang personal, magkakaroon po tayo ng personal na relasyon sa Panginoon sa pakikipag-usap sa Kanya, heart to heart. Tinuturing natin siyang ama, kaibigan, kapatid, lahat na po. Lahat masasabi po natin sa Panginoon na wala pong, alam na hindi niya tayo husgahan, pakikinggan niya tayo, no? Napakaano po ng Panginoon, nakapabuti po niya. So, basahin din po natin sa isa po sa verse na 1 Thessalonica chapter 5, 16 to 18. Basahin ko po, no? Sabi po niya dito. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng mga nakay Kristo Jesus, no? Sabi po dito, no? So, ang verse na po ito, no? Ina-encourage po tayo na maging masaya, no? Maging masaya pa rin, no? Delight and find delight in our faith even in difficult situations. Sabi ko kasi dito, lagi kayong magalak. Maganda po ito sa sa English rin po, basahin po natin. Saglit lang po, hahanapin ko po sa English. So, pray without ceasing, may nakaano po ito. Saglit lang po, verse 13. Basahin ko po sa English po, no? Basahin ko po sa English. So, sabi, give thanks in all circumstances. Or, sagit lang po. Sabi po dito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. Sabi po dito. Yun po, no? Sa iba po version, maganda din po sa King James, no? But, po dito, sagit po. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus, in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit. This verse 19 po. Ito po, verse hanggang verse 18 lang po, no? So, yun po, no? Kahit po sa mga difficult situation, yun po, no? There is joy. Nakaraan niya po, na topic po ni Ramel, no? There is joy pa rin po, nararamdaman po natin ang kasiyahan. So, lagi po tayong mananalangin at magpasalamat pa rin tayo kahit ano man po mangyari. It is important to have a constant prayer, talaga pong dire-diretso, no? And a prayerful mindset throughout the day. So, araw-araw po yan, throughout the day po, kailangan po tayong maanuman po, Lord, ang ginagawa po natin, ang pag-alala po natin, turn po natin ito sa prayer, no? At gagaan po yan. Gagaan po yung pakiramdam po natin kung tayo ang mga pag-alala po natin is kino-convert po natin sa panalangin. Yes, di ba? Lord, tinadalangin mo na lahat sa Panginoon. Siya na pinapasa mo na sa Kanya. So, nakakagaan po, no? Kasi nasasabi mo mahirap po kasi minsan, kahit nga po sa personal plan, pag lang po yan, naka-stuck sa puso nyo po, di ba? Maano po yan, maano po kayo, ma-frustrate po kayo. So, kausapin niyo po sa Panginoon, sabihin niyo po sa Panginoon kung ano po yung nararamdaman po niyo, ilabas niyo po sa Panginoon para po throughout the day, gagaan po. Merong peace, no? Through prayer, magkakaroon po kayo ng peace. No? Express gratitude in all situations, recognizing that God is the source of joy and thanksgiving. Sabi nga po dito, no? Magpasalamat kayo kahit ano man ang mangyari, kahit ano daw po ang mangyari. So anything, malungkot, ano man po yan, sorrow, hindi po sinabi dito na joy, ano daw, kahit ano daw ang mangyari. So ibig sabihin,
lahat, ano man po yan, nalulungkot ka man, iba't ibang klaseng emosyon, nalulungkot, nagugulat, yung ganun, ano pa, iba't ibang emosyon po natin. So, pasalamatan po natin sa Panginoon. No, hindi lang siya tuwing masaya tayo, even sorrows, joy, kasi may mga dahilan po ang Panginoon kung bakit nangyayari po ito. So, magpasalamat pa rin po tayo. So, dati hindi ko rin po, ano ka na, magpasalamat ka pa. Sabi ko, parang ano naman itong buhay Kristiyano, parang ano ka na nga, nalulungkot ka na, ano na nga, magpasalamat ka pa rin. Parang ang hirap unawain po, pag ganun po, So, sa akin nga po, magta-testimony lang po ako saglit. Meron po ako, na hindi niya nakikita sa akin na po sobrang pag-alala. Siya na nag-alala siya na po ang nag-alala para sa akin. So, sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala kasi na po yan. Nagtampo po siya sa akin kasi sinabihan ko siya, huwag ka nang mag-alala sa akin. Kasi siguro nakikita niya na parang lang po ako, ang gaan lang kasi hindi po ako malalahanin tao, parang gusto ko masaya palagi, ganun po, pagkatrabaho po ako, sa katrabaho ko po. So nagtampo siya, parang sa isip ko kasi niya, nung sinabihan ko siya, huwag kang mag-alala, parang si feeling niya, iranay na siya sa buhay ko. Parang ganon. So sabi ko, hindi ganon. Sabi ko ganon sa kanya. So kasi ang Panginoon po natin, sabi ko sa kanya, ang dami mo nang dinadala. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos ang aking pag-alala is ibibigay, ikaw pa mag-alala para sa akin. So, sabi ng Panginoon, unti-unti ko siyang nababahagian ng salita. Sabi ko ang Panginoon, kasi ang pininiwalaan kong Panginoon ay pinapasa ko na sa kanya ang pag-alala ko. So ikaw din, sana ganun din, ganun ka rin, kasi maiksi lang ang buhay. So misunderstood niya yung ganun pag-alala. Sabi ko sa kanya kasi, hindi uso sa akin ang ganun pag-alala. So ang in-interpret na yung ganun sinabi ko na parang feeling niya hindi na siya kailangan sa buhay ko. So ginanon ko yung time na yon to mag-share sa kanya ng salita ng Panginoon. Kasi sa pagiging Kristiyano, andyan yung pag-alala pero pinapasa na po natin sa Panginoon kasi pinadaan na natin sa panalangin. So, yun po, yun po, lagi, di ba, andyan yung joy, di ba po, nakangiti pa rin tayo sa kabila po ng mga problema po natin, ngiti-ngiti pa rin tayo, andyan yung peace, di ba po, alam mo, lahat naman po tayo, siguro ganun ang nararamdaman. So, kapag sabi din po nito, kapag ginawa natin ito, naging obedience tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi, sabi po dito, ito ang kalooban ng Diyos, di ba po? Pag lagi tayong magalak, lagi tayong manalangin, at laging tayong mapasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari, this is a sign also na nagiging obedience po tayo sa Panginoon. Kasi ito po ang kalooban ng Diyos sa atin. So yun po, lagi po tayo, prayer without barrier. Yun po na hindi hadlang ang kahit anong distraction na yan na nakaano po sa atin na tuwing magpe-pray po tayo. Wag nating hayaan na maging hadlang kahit ano po nararamdaman po natin. So, pray without barriers na talagang nakikipag-usap po tayo sa Panginoon, mini conversations with God, na kahit naghuhugas ka lang ng plato, Lord, naman ulam ko mayang gabi, tulungan mo ako, Lord, mag-isip ko, yung mga ganun po, ganun, at pag-usap ka talaga, Lord, ang anak ko mamaya, pupunta ng UCN, Lord, ikaw po, Lord, ang gabayan mo siya po, Panginoon, naglalakad ka, yung kahit ganun, lahat ng ginagawa niyo po, pinipray niyo po. So, even your doubt, sinabi ko pa po kanina sa Psalm 13, di ba po, tinan niyo po yung prayer po noon na David, meron po siyang doubt, pero in the end, sa prayer din po sa huli, with faith, naniwala ko, Lord, may dahil may mahal mo ako. So, lahat po yan, i-express po natin sa Panginoon. Hindi po kailangan ng pattern na gano'n. Sabihin niyo po yan lahat sa Panginoon. Ano man po, Lord, ano man po ang nakahidden sa puso niyo po dyan na hindi niyo po kayang ilabas sa tao, hindi niyo po kayang sa Panginoon niyo po sabihin at alam po natin ang Panginoon sasagot po dyan. At syempre, samahan po ninyo ng pagbabasa ng Biblia kasi ang Biblia po, dyan po tayo pamaraan kung paano niya tayo kausapin. Yun lang po. God bless po sa lahat. Ito po ang ma-share ko po.
Salamat, mag-pray lang po ako. Lord God, salamat po Panginoon, muli po Panginoon, through prayer, O Lord, ini-equip mo kami po Panginoon, kung paano po Lord, ang panalangin po Panginoon, na ikaw ang Diyos, ang mga namin po Panginoon, na para lang kami nakikipag-uusap sa aming kaibigan, sa aming tatay, sa aming bilang kapatid po Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami po Panginoon. O Lord, kung paano po Lord manalangin po Panginoon, na hindi pattern po Panginoon, kundi po Lord, conversation sa iyo po Panginoon, heart-to-heart talk with you po Panginoon. Tulungan mo kami everyday, O Lord, lahat po Lord, na pag-aalala po namin po Panginoon, turn it into prayer po Panginoon, at maglilid po ito ng peace po, Panginoon, sa buong araw namin po, Panginoon, O Lord. Dalhin po namin ngayong umaga po, Panginoon, ang iyong salita po, Panginoon, kung saan niyo man po dalhin kami po, Panginoon, O Lord, baunin namin ito po, Panginoon, na puno-puno po, Lord, ng pag-asa, pagmamahal sa iyo po, Panginoon, O Lord. Naway po, Lord, gabayan yung bawat isa po, Panginoon, saan niyo man sila dalhin po, Panginoon, O Lord, samahan mo sila po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, sasamahan niyo kami po, Panginoon, O Lord, kakausapin mo kami po, Panginoon, at kami rin po, O Lord, kakausapin ka namin po, Panginoon, through prayer, O Lord. Salamat po, Panginoon, at po sa matalain po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yun mo lang po, salamat po. God bless po sa inyong lahat. At sa Diyos po lahat ng kapurihan. Amen, amen. Maraming salamat, Sis Karen. Maraming salamat po sa bawat isa sa umagang ito. Thank you so much po sa ating mga kapatiran na bagong pasok. Ayan. Nakamute si Ate Janet. Salamat po sa paalala. Nakamute pala ako. Okay. Salamat po muli, Sis Karen, sa mga kapatiran. Good morning po muli and good afternoon sa kabilang panig ng mundo. Ayan. Ang katanungang iniwan sa atin ng ating kapatid sa mensahe ngayon, do you feel as though you have to do things the right way to talk to God? Or can you have a running conversation with your Savior throughout your day? Ayan po, yun po yung katanungan ngayon, yung unang katanungan, do you feel as though you have to do things the right way to talk to God? Ano po ba mga hadlang? Ano po ba yung mga barriers upang hindi tayo makapanalangin sa Panginoon? Alam naman natin, ilang ulit na natin naririnig, kahapon na pag-usapan natin, it's not a monologue, it's a dialogue, including two persons talking to each other. So, nagsasalita siya sa atin and we listen. Hindi lang po tayo ang panay ang hingi, panay ang sumbong, di po ba? We listen to His answer and guidance also. Sometimes scolding pa nga eh. Di ba? So, minsan nararamdaman natin yon na para ba, ano ba ang tama? Ano ba, paano ba ako lalapit sa Kanya? Yung tamang kapamaraanan. Di po ba? Or sometimes, nakakahinder talaga sa atin yon na lumapit sa Kanya. Ano ba yung mga hindrances na yan? Ano ba yung mga barriers sometimes? Sometimes, oras. Paggising mo, oh my God, it's time. I have to prepare. I have to do my things. Kailangan gising ko ng mga bata. Kailangan ko na mag-prepare ng pack lunch nila. Kailangan ko ng gano'n. O kaya naman, too busy. Talagang wala talaga tayong time. Time ba talaga ang dahilan para mapigilan tayong manalangin or magawa natin sa tamang paraan? Akala ng iba, hindi tama yung prayer na mabilisan o kaya short prayer. I think it's not the right way to pray. Nakakahiya sa Panginoon or disrespecting God. Hindi po totoo yan. Ano po? Ang mahalaga po sa Panginoon na pag-aralan na rin natin dito, what matters is the heart. No matter how short it is, it doesn't matter the place and time. Hindi po mahalaga ang lugar, ang oras, kahit nga napapikit ka lang saglit, nakatulog ka na, ay mali. Napapikit ka lang at nakapagsambit ka na ng short prayer, valid na po yun. It valued much. Dun sa napakahaba mong prayer na sinabi na hindi mo naman talaga, hindi mo galing sa puso. Parang, wala lang. Kailangan sabihin mo lang, pero hindi pa. Kaya nga minsan pag nag-uusap kayo ni God mga 10 minutes na kayo nag-uusap, ang dami mo nang nasabi, pero after 10 minutes, parang na-broke yung heart mo. Kasi may nabanggit ka, may ipinanalangin ka na mahal mo na
talagang nakalimutan mo yung oras, nakalimutan mo lahat. Ang naalala mo lang is yung prayer mo kay God. Napaiyak ka, o kaya naman, na-overjoy ka, nasabi mo sa Kanya, out of the joy in your heart. Di po ba nasabi mo sa Kanya? Sometimes, yun yung mas powerful. Kasi galing sa puso mo, simple. Nakakalimutan mo nga yung time eh. Di po ba? Guilt. Barrier natin yan eh. Yung guilt na yan, kapag alam mong may nagawa kang hindi maganda, may nasabi kang hindi maganda, may nasaktan ka, my gosh, ba't ko ba nasabi yun sa anak ko? Bakit ko ba nasabi yun sa asawa ko? Ba't ko ba nasabi sa kaibigan ko? Parang, because of the heaviness of that guilt, nagiging barrier siya. Kaya hindi ka makalapit sa Panginoon ng buong puso. May hadlang po, So, ano pa po ba ang alam natin? Tayo lang nakakaalam sa sarili natin. Pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa gawaing bahay. Pagod na kaiisip, pagod na kaaasa, pagod na kahihingi. Di po ba? Napagod na ang ating mga puso. Kaya naman, hindi na halos tayo makalapit sa Kanya sa prayer. Ano po ba ang nagiging hadlang sa atin? O kaya naman, dito po sa Morning Devo, parang wala, hindi mo feel. Di ba? Hindi mo feel. Minsan, hindi lahat ng araw, pare-pareho po, kahit nakakasama mo na, ganyan, di ba? Parang, hindi ka makarelate. Hindi mo pa rin maunawaan, hindi ka pa rin ma-motivate. So, tanggalin po natin yung mga guilt na yan na nasa puso natin. Na wag magamit ng kaaway laban sa relasyon natin. The more we have that kind of feeling, the more na dapat natin ma-overcome ang flesh natin. Kailangan malabanan, mapaglabanan at mapagtagumpayan natin yung ating laman. Yung desire ng flesh natin na huwag kang manalangin. Huwag mo na nga lang sabihin, manahimik ka na lang. Huwag mo nang sabihin kay God, don't open your mouth. Don't open your lips. Huwag na. Pero sa nabasa po natin kanina sa Psalm 13, David is so honest. Yung doubt, yung takot, diba? Lahat sinasabi niya, he's so honest to God. Sabi pa nga niya, bless the Lord, O my soul. Inuutusan pa nga niya yung sarili niya, diba? Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Talagang siya mismo nagsasabi sa sarili niya, papurihan mo ang kanyang pangalan. Worship Him. Kailangan po ganun tayo sa ating mga kaluluwa, sa ating mga puso. Yung tipong down ka, yung tipong ayaw mo na, parang ayaw mo nang makinig. Yung parang, wala, wag na nga lang muna. Pahinga na lang muna ako. Iba yung pakiramdam ko. The more na dapat nating ino-overcome, wag natin bibigyan ng foothold ng kahit konting siwang man lang ang kaaway sa buhay natin upang tayo ay mapigilan na manalangin at lumapit sa Panginoon. Sapagkat alam ng kaaway kung ano ang kailangan mo at kapag pinahintulutan ka niya na makapagpanalangin ka, masabi mo sa Panginoon, gagaling ka. Mawawala yung takot mo, mawawala ang kaba mo, ang doubt mo, ma-overcome mo yung fears mo kapag nakapanalangin ka. 'Di ba? Kaya lahat ng hadlang gagawin niya para lang wag tayo makapanalangin o lumapit sa Diyos. Kaya naman, the more tayo dapat na lumaban. Tinatamad yung katawan natin, pagod yung katawan natin, inaantok pa tayo. Katulad po ngayong umaga, halos ayokong bumangon. Ang bigat ng mata ko, ang bigat ng katawan ko. After po ng prayer ko kagabi, kasi sa Women's Life Group, meron po kaming chain prayer. So, after ng prayer namin, after ng prayer ko pala, nakapag-stay ako saglit sa net. And then afterwards, hindi ko na nga alam kung anong oras ako nakatulog. Nakaidlip ako. After ng prayer, after ng pag-search ko saglit sa net. And then, naidlip ako, nagising ako madaling araw. Hindi ako makatulog. So, yung hindi ko alam ko na, siguro kasi may chores akong naiwan. So, kaya ginawa ko, hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. So, ang bigat sa katawan, di po ba?
kapag puyat ka. So sabi ko, God, help me wake up. Pero alam niyo po, faithful si God. Ginising niya ako ng 5:30. Pero ang hirap talagang bumangon. Ang hirap bumangon. Sabi ko, God, 5 minutes pa. God, 5 minutes pa. Yung kapa 5 minutes ko, magsi-6 na. Kausap ko lang sa Ate Lily. Nakakatuwa at ang faithful ni God sa atin kahit tayo alam niya yung mga kahinaan natin as tao. Pero sabi ko, hindi. I need to overcome my flesh. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanya. Salamat sa Banal na Espiritu na talagang nagsusupply ng ating strength. Araw-araw. Araw-araw, mga kapatid. Kaya wag po natin hayaan na may magamit ang kaaway na barrier na hadlang upang tayo ay lumapit sa Kanya at makapanalangin. Sapagkat alam niya, when we are weak, mas lalo tayong strong because we rely on God. We depend on Him at kapag nakapag-depend tayo kay God, nakarely tayo sa Kanya, mas malakas tayo. Sapagkat hindi na natin ginagamit ang sarili nating lakas at kaalaman kung hindi nagre-rely na tayo sa Kanya. And He can work perfectly, effectively sa buhay natin dahil hindi natin siya hinahadlangan. On the contrary, inaalaw pa natin siyang makakilos sa ating buhay. Kaya naman yung mga sagot niya, natatanggap natin. Kasi hindi tayo makahadlang, hindi tayo makapamili. Tanggap lang tayo. Di po ba? So maraming salamat po. Alam natin kung ano pa ang mga barrier natin sa ating panalangin. But do not allow that na makahadlang sa atin. Let's repent always and let's overcome. The more that we don't want to pray, the more na ayaw natin bumangon, mas lalo po nating labanan. Ay, nako, Taning. Nahadlangan mo ko, may bibigay sa akin si God ngayon, no? May pagagawa sa akin ngayon si God, no? Kaya ayaw mong gawin ko. No? Kaya, mas labanan po natin ang ating katawan, bumangon, kung alam mong mabigat ang katawan mo, bumangon, maglakad, uminom ng kape, umaga na, no? Kape na, para magising ng ating diwa. Huwag natin hayaan na ang laman ang manalo sa ating espiritu. Amen po. Kaya nga po, we are more than conqueror kasi umaga pa lang na-conquered na natin ang ating flesh. Congratulations po sa bawat isa because we are more than conqueror. The fear, the fatigueness, the dryness, it feels like hindi ka in the mood sa umagang yan. The dryness in spirit, parang you're not on to it ngayong umaga, but then you overcame it, so congratulations. We are more than conqueror talaga. We are victorious in every little things na nagagawa natin sa Panginoon. Paggising pa lang sa umaga, pagpindot mo pa lang na pag-join, pag may nagparing sa'yo, pagpindot mo pa lang ng accept, you're already a winner. Natalo mo si Taning ngayong umaga. Amen? So, maraming salamat sa mga kapatiran. That is the yung sa answer natin sa first question ni Sis Karen na daw po, kailangan ba right way? So, hindi po, walang right way. Basta i-overcome mo lang yan because, kurang ulitin. Or, can you have a running conversation with your Savior throughout your day? Bakit po running conversation? Kasi prayer is, diba? Binubuo daw po ito ng maliliit at may iksing prayer. Yes, running conversation kasi 24 hours kulang na lang kausap mo si God sa maliliit na bagay. May naisip ka, turn it into prayer. May nakita ka, turn it into prayer. So, it's a series. Dugtong-dugtong na may iksik na panalangin. Nagda-drive ka, nakapag-pray ka na. May nakita ka, nagsiswerving na nasasakyan, ingatan niyo po ang nagda-drive na yun, baka lasing, inaantok, di ba? O tapos naman, may nag-cut ng daan mo, ng pagda-drive mo, kinat ka. Okay lang yan, God, ingatan mo po tong taong to, huwag ma-aksidente, ako man po, ingatan mo ko sa mga katulad ng mga driver na nagmamadali, mga reckless driver, meron din po niyan dito, nagka-cut. Mabagal mag-decide, kung kailan malapit ka na, saka nag-decide na mag-go, di ba? So, naka-cut ka nila, kung kailan malapit ka na.
Di po ba? O kaya naman, ay nako, itong mga batang ito, nagdo-double riding sa yung mga bisikleta, mga kabataan po, di ba? Ingatan niyo po yun, itong mga ito. Di ba napapadasal ka? Yung mga driver talagang madasalin yan, no? Kasi ang dami mong nakikita at ang dami mo ring napagdadaan sa sarili mo habang nagda-drive ka. Lalo na't lumabas ka ng bahay na mabigat ang dibdib mo. Doon ka umiiyak, doon ka sumisigaw sa loob ng kuruma, sa loob ng car. Di ba? Kasi akala mo lang nakakarinig. Paglingon mo, may nakatingin sa yung katabi mo. Narinig ka pala, no? May nangyari na po yun sa akin, no? Nakala ko, hindi ako naririnig. Siguro, hindi ko alam. Basta, narinig niya siguro kasi nakatingin sa akin, no? Minsan, alakasan ko na lang yung aking FM. Sabay, ganun na lang ako, yung galit mo, ginagawa ko na yung drum yung manibela ko. Nandun na yung damdamin ko sa pagdadrum ko, kasabay ng pag-awit. Di po ba? Sometimes, nakikinig ka, nagiging prayer mo na din. Di ba? While listening to worship song, habang nagdadrive ka. Daming nagaganap habang nagdadrive, no? Lalo na siguro pag naguhugas ka ng pinggan. Tahimik ang paligid, ikaw lang. Sabi nga ni Brother Paz, habang nagbibilad siya ng palay o kaya nagwawalis, walang umiistorbo, walang tumatawag. Kasi alam nila na naglilinis siya. Di ba? So, walang mag-iistorbo. Malinis na malinis ang daan, ang linya patungo kay God. So, nasasabi niya lahat. So, prayer is a series of our conversation to God. May nakita ka, may naramdaman ka, may naalala ka, papanalangin mo na. Ay, kumusta na kaya yung kaibigan ko? Kahapon naalala ko yung aking best friend na si Bingbing. Sabi ko, kumusta na kaya siya? Dati nun, sabi niya, gusto niya pumunta dito. Dadalaw siya, gusto niya makita ang cherry blossom. Hindi natuloy. Magchi-cherry blossom na uli. Di po ba? So, naalala ko siya kagabi. O, di ba? So, basta may maalala, turn it into prayer. Ano man po ang difficulties nila, hindi sila natuloy, no? Provide them, gano'n. Tapos naalala ko, naghuhugas ako, na pa-stay ako sa bahay nila. Iba yung paraan ng paghugas nila ng pinggan, pag-save ng water. Napaka-simpleng buhay nilang magkapatid noon. And nakitulog ako sa kanila. Grabe yung pamumuhay nila ngayon. Pero ngayon, ang ganda ng pamumuhay nila. She's an architect now. Graduated siya. Graduate na po at ang dami na niya naging project. Nakakatuwa. Kasi pati bahay niya, ang ganda. Basta ang galing, nakakatuwa ng mga nangyari. Napapasalamat ka na lang sa Panginoon in prayer. So, hindi lamang po hingi, pasalamat din sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng kaibigan ko. Kaya, tandaan po natin, nothing and no one can hinder us in prayer. Ayan na po. Ayan, good morning. Good morning po, Ate Loretta. Good morning po, on the way na siya sa kanyang work. Ingatan po tayo ng Good morning po. Ayan. Ingatan ka po ng Panginoon sa inyong pagbiyahe at sa buong maghapon na ito. 'Di ba? O nakita ko si Ate Loretta, ang bilis nakapagsambit na tayo agad ng short prayer, 'di ba? Amen. So walang hindrances po, Kung anong makita mo, anong nilagay sa puso mo, quick prayer agad 'yon. Amen. So maraming salamat mga kapatid. Kung sino po ang nais. Sinihintay ko yung queue Wala Hindi ko makita yung queue Naging blurred lalo Imbis na magbukas naging blurred sa Lalong naging blurred. What happened? Basahin ko po, Ate Janet, yung po dito. Nakalimutan ko yung talk it over. Ay, sige po. Merong nag-share. Nag-share nga pala si Sis Mary. Sige po. Basahin po natin. Kasi sabi po ni Sis Mary, sabi po niya, for me, each person has their own way to make conversation with God. Sabi ko po, iba-iba po tayo ng pamaraan po, Si Sis Maria, paano po ba, Iba yung ayari kata, yung pamamaraan po, Incidentally, as Christian, we don't have terms and conditions that we should pray, required to pray. Opo, wala po talagang pattern. We can pray wherever and anytime we want and whatever our condition, because our God sees the heart, not seeing what the eye see. Opo, hindi nakikita ng Panginoon. I pray when I feel scared.
I pray when I have something to thank for. I pray for forgiveness. I pray when I need something, not I want. No, yung need po talaga, hindi want, na nakaano po, no, close open parenthesis. I pray when I feel anxious. I pray while driving. I pray when I saw someone in the street store that need help. And most important is I pray when I feel mad. Yung nagagalit na si Sister Mary. So I don't make mistakes when I'm mad. Why? Kasi it's too dangerous. I pray everywhere when I truly need it po. No, anytime, anywhere, ano man emosyon, no? Sad, lalo si Smear daw, kung galit daw po siya, dyan daw po ang pinaka-importante pag nananalangin po siya. So, salamat po, wala daw pong pattern. No? Ganyan ako rin po, as a Catholic po dati, namuhay pa ako, malit pa po ako, talaga nagro-rosary po kami. Pero nanay ko, pag hindi kami sumagot, galit. Mandas pa, titigil po siya, hindi kayo sumasagot. Wala na, di ba? So, lumaki pa ako, nagro-rosary po kami, bata pa po kami. Talagang rosary po yan every night. Pero parang naalala ko, ano ba ito, ba't mga Diyos, pero nagagalit pag hindi kami sumasagot. So, salamat sa Panginoon, minulat niya ang aking mata, no? Na ang hindi po yan sa talagang personal, talaga one-on-one, and prayer is one-on-one talking to God. Sabi din po, salamat po Sis Mary po, yung sa nyo po, pagbahagi nyo po kung paano po kayo nagdadasal. Sabi din po ni Janet, help me Lord that no barriers can hinder me us in prayer. So wala po talagang makakaharang on the spot. Yung kanina, isa na po yan sa ni Ate Janet, si Ate Loretta, pray na po yun. Yun po ang yung born again, bigilang Kristiyano, yun po yung turo po sa atin, paano po mag-pray. Sana po na namulat po ang ating mga mata, no? Wala pong barrier anytime, o ano man yun, pag-iisip mo, ano man po yan, pag-alala, lahat, sabi mo sa Panginoon. Yun po, salamat po ulit. Amen. O diba, ano na yon? Hindi mo pinag-isipan, hindi mo plinano, nakita mo, automatic. Matik na yon. Pag Kristiyano ka, matik na yon. Kasi yung care mo, andyan ka agad. At hindi tayo ang magsusolve, ilalapit mo ka agad sa Panginoon. Amen. Ayan po. Maraming salamat mga kapatid. Ang aking internet ngayon medyo mahina. Ang mga kasamahan natin ay naka-blurred. Oy, malinaw, biglang luminaw. Biglang luminaw mga kapatid. Salamat sa... Wow! Ayan, bagong tasa. Amen. Praise God. Ayan. Sige po. Salamat po. Opo. No? Sa magbabarkada, no? Sa magka-classmate, sa relatives natin, no? Mga cousins natin, sino yung pinaka-close? Yung palaging minsan yung palaging nag-aaway, yun yung pinaka-close kasi lagi silang nag-uusap. Yung palaging nag-uusap, yun ang pinaka-close, no? Kasi why? Because conversation is a bonding kasi, no? even though na ang love is the universal language, iba pa rin yung lagi kayong nag-uusap. Kagaya natin, no, na kapag alam natin na, naalala niyo po yung mga bata pa tayo, lagi natin kasama ang parents natin, lagi natin kasama ang ating tatay, lagi natin kasama ang ating nanay. Parang pagka naglalakad tayo, kung ano-ano na lang nasasabi natin sa ating tatay, kung ano yung makita mo, bakit ganito, bakit ganyan? At ang papa naman natin, sinasagot tayo, yung quality time na hindi siya busy, gano'n. And take note, God is not busy. Hindi talaga busy ang Lord para sa atin. So, we have, sabi nga rito no? You spend the most of your time with God. Kaya nga, sabi niya sa Colossians 3:2 na kapag ang iniisip mo ay palaging makalangit, nasa iyo si Lord. Sabi nga ni Sister Karen kanina, nanonood ako sa live na kapag kasama, iniisip mo, nakasama mo ang Diyos lagi, maganda rin yan Hindi ka lang makakapag-pray. Matatakot ka rin gumawa ng anumang bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Kasi, aware ka that God is with you. No? Pero kapag ikaw ay
sinasabi mong, I am aware, God is with me. Pero ang sama pa rin ng mga pinagagawa mo. Ang sama. So, paano mo masasabing God is with me? Ibig sabihin, hindi ka natatakot, nakasama mo ang Diyos at gumagawa ka ng mga bagay na hindi ka aya. No? So, in heart, that God is with me. Kahit nakaisip ka na, alam mo kung nalalaman ng Diyos ang iniisip mo eh. Matatakot ka lang isipin ang mga bagay na hindi ka aya-aya. Because you know that God knows everything. Kaya nawawala yung barrier, kasi alam mo, kasama mo siya eh. Kaya nawawala yung mga hindrance in prayer, yung mga short prayer, yung mga mini conversation. Kaya patuloy yan kasi magkasama kayo. Magkasama kayo sa paglalakad, magkasama kayo sa pagdadrive, magkasama kayo sa pagtatrabaho. Laging nagtrabaho ka sa 7-Eleven, kasama mo si Lord. So, in your mind, accessible agad-agad, nandyan agad siya. No? Naglalaba ka, kasama mo, tinutulungan ka sa paglalaba. Why? God is giving you strength. No? Kapag ka nagbabantay ka ng mga bata, kasama mo siya. Kaya nagiging pasensyoso ka. Kasi God is giving you patience. Lagi nating kasama ang Diyos sa lahat ng mo. Diba sabi ni Pablo sa Thessalonians, give thanks in all circumstances. No? Maging malungkot man daw ito, maging mahirap man daw ito, ano yan, kalooban yan ng Diyos sa iyong pakikisa kay Kristo. Hindi yan parusa. No? May layunin ang Diyos kung bakit mo dinaranas yan. Baka nagkulang ka sa ilang aspeto ng iyong buhay bilang Kristiyano, kaya pinaparanas sa iyo ng Diyos yan para mahasa ka, para maalis yung mga rough edges. Kagaya ng mga bato sa dalampasigan na patuloy na paghahampas na inahampas ng mga alon, no? They become smooth. Why? Because tinutulak sila ng alon, hinihila sila ng alon, tinutulak. Kasi ang nais ng Diyos is alisin sa atin. Ang nais ng Diyos is haharap tayo sa Kanya na maging ganap, maging perfect. Yun ang layunin ng Diyos. Kaya lang, hindi talaga tayo perfect. That's why God sent His Son para magiging natin. No? Pero yun talaga nais ng Diyos. Kaya tayo nalalagay sa mga circumstansya sa buhay, kaya tayo nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, upang tayo mapalakas sa ating pananampalataya. Kaya tayo nagkakaroon ng circumstansya para mag-glorify natin siya. Why? Paano kaya mag-glorify siya? Naghihirap na nga ako, mag-glorify siya. Yun pala, Lord, 3 buwan na akong naghihirap, pero I am still standing. 3 buwan na akong ganyan, pero I am still here, praising you. Kaya nag-glorify natin si God. No? Sapagkat lagi, pinapaalala sa atin na lagi natin siyang kasama. No matter what the situation is, no matter what the circumstances is, no matter what our health is, kasama natin siya. Kaya lang, nais niya na maranasan mo ang kanyang pagpapala. Hindi niya sasabihin sa iyo na agad-agad na tiisin mo lang yan sapagkat pagkatapos niyan, may strike mo yung gold, may strike mo yung kagalingan, may strike mo yung hindi. Talagang tinitest ka niya. Hanggang saan ka ba? No? Like the Canaanite woman, hindi niya sinagot because Jesus was testing your faith. Na kahit hindi niya sinagot yung babae, sinaniban ng aking anak na babae ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Tinignan lang siya ni Lord, hindi siya sinagot. At hindi lang siya inisnab, tinaboy pa siya ng kanyang mga disipulo. Paalisin niyo na nga yan, sunod na sunod sa atin, ang ingay-ingay pa. Nung tinaboy siya, mas lalo pa siya lumapit, lumuhon. Lord, maawa po kayo sa akin. Tapos ngayon, this time, ang nagtaboy sa kanya, hindi lang ang mga disipulo, si Jesus mismo. Ang sabi, ang tinapay kong dala ay hindi para sa mga sa mga anak lang ng Israel. Hindi dapat ibigay sa mga aso ang pagkain, no? Grabe yung discouragement na natanggap ng Canaanite woman. Pero anong sabi niya? Kahit ang mga aso ay kakain sa mga mumong nalalaglag sa mesa ng kanilang Panginoon. Ano ang sabi ni Lord? Ginang, kay laki ng iyong pananampalataya. Why? Because she never ceases in prayer. Patuloy siya kahit anong distraction, kahit anong pang-discourage, kahit anong sitwasyon, no matter the circumstances. If I am being shooed away, tigilan mo na yan.
patuloy ako, mas lalo ako lalapit sa Diyos because I believe that Jesus is with me. Hindi niya ako ipoforsake, no? Kaya nga, no, ito ay kalooban ng Diyos sa lahat, sa iyong pakikiisa kay Kristo. Thessalonians yan, di ba? Yung binasa niyo. O, ito, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So no matter what the consequences is, no matter what the situation is, no matter what our health is, patuloy tayo, huwag tayong ma-discourage. Mas lalo natin ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Amen. Yun lang po. Maraming po salamat, Sister Karen. Nanonood po ako sa live kanina. Kahit naputol ay hinihintay ko pong bumalik. Oo. Praise God, nakabalik po. Sabi ko nga, Amen. Thank you, Sister Janet. thank you din po. Kaya nga nanawagan na ako, Brother Paz, join ka na kasi ikaw mo na magparing sa akin. Baka sa kanila wala na akong icon. Opo. Amen. Praise God. Ayan. Kahit na anuman po ang sitwasyon natin, tuloy pa rin tayo. Napapanalangin na lang, God, yung net ko ibalik mo. God, sana po manatili silang manood, di ba? Pero ang daming ginagawa ng kaaway, but then, tayo po ay magtatagumpay. Kahit po kaunting marinig mo, yung pala lang yung kailangan mong marinig. So, dun lang nagrema ang Panginoon. Ang akin nga pong ngayon, talagang lahat blurred Ang meron lang sa akin, ayan, si Sis Karen, si Brother Paz, si Sis Nali. Ayan, yung iba, ayan, Ate Gina. Ayan, nakikita natin. Yung iba po, walang pangalan, talagang blurred. So, kita ko si Nanay Lolita. Alam ko lang yung icon nila, yung profile pic nila, tsaka si Ate Lily. The rest, wala po, pero thank you so much sa 18 souls na dinala ng Panginoon at sa mga nalaglag at na po, pumasok na. Maraming salamat po. Bago po ako tuluyang ilaglag, ayan, si Nanay Lolita, nilaglag na rin. Maraming salamat po. Bago po ako tuluyang mawala na naman, tayo po ay manalangin. Ayan. Sis Janet Watanabe, she's watching live. Alam ko po, nangungusap din sa iyo ang Panginoon. Nasa live ka man po. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pangusap mo sa amin ngayong umaga. Tunay nga po that prayer is a two-way communication. At kung ano man po ang itinuro mo at inilagay sa aming mga puso ngayong umaga, Panginoon, nawa po, Panginoon, ito ay aming mai-apply, magawa namin sa aming mga buhay. Huwag po namin nawa na hayaan na anuman ang mga barrier o hadlang, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, ang makapagpigil sa amin na kami ay lumapit makapagpanalangin sa iyo. Alisin niyo po ang hiya, ang guilt, O God, ang kasalanan na nararamdaman namin, ang mga pagkukulang namin, Panginoon, ang katamara namin, ang kapagalan ng aming mga katawan, yung palaging busy kami, Panginoon. Tanggalin mo po ang mga lahat ng ito, ano man ang kadahilanan namin, Panginoon, o ginagawa, Panginoon, ng kaaway, o kadahilanan ng mundo, Panginoon, na nagiging sanhi o dahilan upang kami mapigilang mamanalangin, O God. Parang pinagtawaran na nga ang panalangin na kahit daw po maliliit, maiiksing panalangin. Basta ang mahalaga ay ang aming puso ay kasama dito. Ito ay nagmumula sa aming mga puso. Sapat na yon, tanggap mo na yon, natutuwa ka na at kaya mo na itong pakinggan at tuparin. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong mercy, sa iyong grace, O Lord, the understanding that no one can fathom, this love na wala halos makaunawa kung bakit mo kami minahal, kaming makasalanan pa lamang nagawa mo nang ibigay yung sarili sa krus para sa aming kaligtasan. Maraming salamat. Subalit sabi mo nga, hindi na mahalaga kung maunawaan namin o hindi, maarok man namin o hindi. Ang mahalaga ay lumapit kami sa inyo, isabuhay namin ito, maranasan namin ang mga ipinapangako mo, Panginoon. Magtiwala kami, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, O Diyos, O God, sa patuloy niyong pag-abot sa amin, sa aming journey in our life, O God, Christian life, O God, sa aming jornada ng aming mga buhay, sinasamahan mo kami, ginagabayan mo kami, pinoprotektahan mo kami. Hindi lamang ako, hindi lamang yung kapatiran na namin nakasama dito, kung hindi you are
omnipresence, lahat ng mga tumatawag na nanalangin sa inyo mula sa kanilang mga puso, you are there with them, with us, O God, because you are omnipresent, omnipotent. Lahat po ng kapangyarihan wala na itatapat sa inyo. Kaya kaya mo, Panginoon. You can answer our prayers sabay-sabay. Kaya mo rin pakinggan ang prayer namin sabay-sabay, Panginoon. Because you are everywhere, anywhere. You are not under pressure. You are not under the time. Because you are over the time. Hindi ka, Panginoon, napapaloob at nasasakupan ng oras o ng kapangyarihan ng kahit ano paman. You are over it sapagkat you are who you are. You are God. You are King and Hari ng mga hari, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, at tunay nga kayo ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Walang hadlang, walang oras, Panginoon, na pwede naming sabihin na busy ang Panginoon, hindi ako napakinggan. But then, there are times that you don't answer because we don't need the answer right away. It's for our own good. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na maniwala, magtiwala at maghintay. Patience is a virtue. Kailangan po namin matutong maghintay. Nade-develop ang aming character at mas lalo kami nagtitiwala, Panginoon, sa inyo. You want us, O God, na tunay na ang faith namin ay ma-exercise, na ito ay lumago, mapatatag, at lalo kami mag-depend sa inyo sa kabila ng mga nangyayari, anuman ang klase or any form ng iyong kasagutan. Nawa, Panginoon, naunawaan man namin ito o hindi, magtitiwala pa rin kami sa inyo, sa iyong kapamaraanan, sa iyong oras, Panginoon. Help and allow us, O God, to really trust in you sa mga bagay na ipinapanalangin namin sa inyo. At sa mga bagay na hindi namin masabi, Holy Spirit, intercede for us. Tunay nga po na ipakita mo sa amin, ilagay mo sa aming isipan, sa aming mga puso, Panginoon, kung ano mga dapat namin ipanalangin, kung paano ito ipanalangin, kung paano ito ilapit sa inyo, at kung paano kami manahimik at magtiwala na lamang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Your mystery was revealed to us according to Ephesians, O Lord, na sa inyo lamang mga tinawag, pinili ito, ipinahayag ang misteryong ito. Kaya naman, Panginoon, sa mga kapatiran na hindi pa naunawa ng misteryong ito, nawa, Panginoon, na magbukas din sila ng puso at isipan sa inyo at tanggapin ito sapagkat ito ay nilalahad mo ng libre, ino-offer mo sa lahat. All we have to do is to believe, accept it. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po sa aking pananalangin, punong-puno ng gratitude sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa pagising pa lamang sa umaga o kaya naman natatapos namin ang buong araw, nakakatulog kami ng mahimbing sa kabila ng lahat, Panginoon. Hindi lingid sa inyo ang mga pangangailangan namin, paghihirap namin, mga idinudulog na problema ng iba, dala-dala ng iba, ang aming mga kalusugan at kalusugan ng mga mahal namin sa buhay na ngayon ay dumaranas din, Panginoon, ng sakit na nangangailangan ng milagro mo kagalingan. Today, O Lord, tatanggalin ang catheter, O God, ni Ma'am Joy. Natatakot siya, kahit na gano'n siya nagtitiwala sa inyo, may takot pa rin siya na sa paghila ng catheter na yun mula sa kanyang tiyan, hindi niya ma-imagine or nai-imagine na niya yung sakit na pwede niyang maramdaman o yung takot ng paghila nito. But then, O Lord, she chose to trust in you. Ano man ito, magtitiwala siya sa inyo at matatapos ito ng maayos. Kayo nga hawak sa kamay ng doktor, kayo magja-guide sa mga mag-a-assist na staff na nurses at sa mga kapatiran namin na nag-post ng kanilang prayer request sa Women's Life Group, O Lord. Abutin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon, at ang milagro na hinihingi nila, Panginoon, in your perfect timing. Ito ay ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At sa mga kapatiran namin, hindi man sila nag-post, O God. They have their own prayer request, O God. Son das corazones del Señor, ang kanilang mga puso, kaibuturan ng kanilang puso, kahilingan ng kanilang kaluluwa. Holy Spirit, kayo po magsaliksik nito, dive inside, O God, upang ito ay makita ninyo at maipanalangin at mabigyan ng kalutasan, kasagutan, at maranasan namin ang iyong kapangyarihan at milagro na tunay nga po nag-i-exist until now.
you worked before in their lives and you're still working in our lives right now, and you can still work sa aming mga hinaharap at sa aming mga kaapu-apuhan pa. Maraming salamat pa, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming Diyos, at sa inyo lamang ito namin inilalapit. Looking forward, O God, sa kasagutan at pagkilos mo sa aming mga buhay. Samahan mo po ang bawat isa sa aming mga errand ngayon, sa pagpasok sa trabaho, saan man kami pupunta, anuman, Panginoon, ang aming gagawin. You're always with us. Naway maramdaman namin ito, at tunay nga po, maibalik namin ang lahat ng glory nito sa inyo. Maraming salamat. Ito po ay ibinabalik namin sa inyo ng buong puso ng may pagpasasalamat. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Maraming salamat po sa mga kapatiran na ito. Tingnan ko nga, mahulaan ko kaya kahit blurred sila. Sabay ganun eh. Wala po talaga. Ay, alam ko na. Ayan. Ayan si Sis Marie. O, diba? There's always a way para malaman natin. Ito si Sis Karen. Kasi ayan, Sis Karen. Ayan po, tuturuan ko po kayo para malaman nyo kung sino yan. Just touch the 3 dot. Si Brother Paz. Ito po, si Ate Ana. Ay, kasama natin si Ate Ana ngayon pa. 7:20 na. Sino to? Si Ate Nancy yata to eh. Oh, tama nga kasi yung katachi ng kanya. Ito si Ate Gina Coramochi. O, di ba? Ay, hindi. Si Scotty pala. O nga pala. Siya nga pala yung nasa car. Ito si Sis Mary. Naka-blue. Tama ba? Ayan po. Habang nagro-roll call ako, baka po may gusto pong mag-unmute at gusto pong magbahagi at sumagot. Ayan, sige po. Dito ba sa Ate Gina? Ang lalim ng ang lalim ng buntong hininga. Kasi, sweetie, ganito yun. Dito ako sa toilet, baka marinig ako ng biyan. Okay lang. Tagalog ka naman eh. Ngayon ganito, kanina umaga, nakikinig ako ng Monday ni Marcy Rubin sa YouTube. Naka-live siya, di ba? So, since maaga ako nagising, 6:40, nilabas ko muna si Bane, yung aso ko. And then, after ko siya ilabas, naupo na ako sa couch. Si Jason tsaka si Mason tulog pa sa taas. Tapos, nakikinig ako yan. Tahimik, ang tahimik. Parang hindi na mag-ingay yung dalawang aso, yung aso ng biyanan ko tsaka si Bane. Si Bane, nilagay ko sa crate niya, sa cage niya. Then, natutulog si Bane dun sa cage. Ako naman tahimik lang ako naka-headset, nakikinig ako ng YouTube ni Marcel. Biglang bumaba yung biyanan ko. Sabi niya, oh, Mary, can you please take out Bane from the crate? It's been an hour there. That's mean. Kumain siya sa akin. Ay, sabi ko, bumuntong hininga ako, sabi ko, Nancy, that is not me. As you can see, he is sleeping. And it's normal to us. Sabi ko, well, that is not normal to me. That's mean. I can't take it anymore. I can't look at him anymore. This is making me get out of my own house right now. Sabi niya, umakyat sa taas. Alam mo, talagang na-shock talaga ako. Sabi ko, Lord, pagilan mo ako, nananahimik ako dito, nakikinig ako ng devotion, hindi ko siya inaano. Ayan, natutulog na may luha ko. Ay, ginawa ko, alas 9 yun, 9:30. No choice, gigisingin ko yung asawa ko. Umakyat ako sa taas. Hindi ako umalis, kinuha niya yung aso niya, nilabas niya. Kasi hindi daw niya kaya, hindi kasi makita yung aso ko na doon sa cage. No, which is, he's not hurting naman. Kinuha ko yung asawa ko, ginising, sabi ko, babe, sabi ko, we must talk right now. Sabi ko, before I blew up, sabi ko sa kanya. Tapos sinumbong ko siya, sinumbong ko yung biyanan ko. Naiiyak ako, sobrang nanginginig ako, sabi ko, babe, sabi ko, alam mo ba yung pagtitiis na ginawa ko, hindi ko nga siya pinatulan, di ba? Kasi nirespeto ko yung nanay mo. Sabi ko, but,
the way she treated me is unacceptable. Sabi ko talagang gano'n, nanginig na ako. So sabi ko, it doesn't mean na we're staying here on her place. Is it okay for me, to, na-treat niya ako ng gano'n, sabi ko sa kanya. Sabi ko, your mother is a grouchy old woman. Sabi ko talaga gano'n. Patay tayo dyan! Oo, sabi ko, babe, sabi ko, I kept quiet. I didn't say anything. I just said, it's normal to us. It's not mean. I said that with calmness. Sabi ko, let me cry again. Sabi ko, iiyak ako. Siyempre, nasaktan ako eh. Hindi ko siya nananahinig ako doon sa baba. Tapos bumangon na si Jason. Sabi niya, listen to me. Kasi hindi na ako narinig. Hindi ko na siya narinig. Umiiyak ka talaga ako. Ang sakit-sakit sa loob. Listen to me. Sinishake na niya ako. Listen to me. 2 more days. We're going to move in. 2 more days. Almost there. Oo nga naman. Come on. Sabi ko, can't you see that I'm doing my best? Sabi ko sa kanya, sana makita mo yun. Pangalawa na to, yung unang nakaraan. Umiyak ako ngayon, pangalawa. Tapos sabi niya, I know. Okay. Sabi niya, what do you want me to do? Talk to your mother. If you don't talk to her, I will talk to her. Tapos sabi niya, no, you don't do that. You don't do that, Mary. It's gonna be a war. Sabi niya, okay, I'm gonna talk to my mother. Tapos dumating na yung nanay niya. Nandito ako sa taas. Ginanong ko ng pintuan. Tapos nakikinig ako, naririnig ko. Pinagsasabihin niya yung nanay niya. Sabi niya, ma'am, sabi ng ganon. Sabi niya, ang aso namin ay aso namin. Huwag pakialaman. Hindi rin namin pinatakalaman kung paano mo pinapalaki yung inaalagaan yung aso mo. Hindi pinatakalaman ni Mary yan. So, huwag mo pakalaman yung aso namin dahil si Ben, trinay namin yan sa crate. Kaya okay siya sa crate. Hindi yun mean. Hindi siya kawawa, natutulog siya. At saka, huwag mo sisigawan si Mary ng ganyan. Hindi yun sanay na sinisigawan. Ayan ka na naman, tumurada, sabi naman doon, narinig ko, sabi ng nanay, you want me to go upstairs and I will say sorry to Mary? Tapos sabi naman ni Jason, no, let me first talk to her. Umakit yung asawa. Ako, umiiyak pa rin ako dito. Tapos sabi ni Jason, kung gusto mong makausap yung mama ko, pupunta ka daw nito. Magsusorry daw siya sa'yo. Sabi ko, no, wag na. Napatawad ko na siya. I already forgave her. At least, she realized her mistake, babe. Sabi ko, it's okay. I'm okay now. Don't worry. Sabi niya, are you sure? Yeah. Tapos, nakita ko, nag-text yung biyanan ko sa akin. Sabi, I'm sorry, Mary. Tapos hindi ko pa siya sinasagot. Hindi ko pa binubuksan. Sabi ko, Lord, siguro, ito yung kahinaan ko talaga, yung pasensya. Tsaka yung pagiging mataray ko, no? Kailangan pilipinan ko na talaga. Kaya siguro nilagay mo ko dito ng halos 1 buwan. Sabi ko, umiiyak ako. Sabi ko talaga kay Lord, ganito ako sabi ko, this is the reason why you put me here. It's almost 1 month. Sabi ko, this is what you want me to do? Yung i-practice ko itong pasensya ko kasi madali ako magalit, maldita ako. Tapos, sabi ko, kung ito yung gusto mo, Lord, sige, gagawin ko. Yun na, tumayo na ako. Si Jason, papasok na. Sabi niya, babe, I'm going now. Sabi niya, ganun. Are you okay? Are you sure? Yeah. Okay, prepare yourself. Sabi ko, I'm okay. Sabi ko, ikakalmado ko lang muna yung puso ko dito. Mga 1 oras dito muna ako sa kwarto sa taas. 1 oras ako nag-stay dito. Mamaktol ako, sabi ko. Sana pala. Sabi ko, pag ganito, may bad side ako na Sabi pala, sinabi ko sa kanya kanina sa baba. Ganyan na sinasabi mo sa akin after ka namin suportahan ng 2 years, $500 a month. Buti na lang, huwag ko lang sabihin yan. Basta may masamang side na nag-ano sa akin na you have to lash out this. Sabi ko, no. Ito na, sweetie. Di na, nagdasal na nga ako, di ba? Tapos, bumaba na ako sa baba. Nakita ko yung bena ko. Tinanong niya kagad ako, sabi niya, Mary, you wanna go to the nursery? Diba, gusto mo bumili ng mga halaman mo para itatanim mo sa lugar mo. Sabi niya, kung hindi mo kaya mag-drive ngayon dahil yung damdamin mo, nasaktan kita, ako na lang mag-drive. Galing naman, napaka-open. Sabi ko naman, sabi ko, I'm okay, Ma'am Sam.
come on, come with me. Sabi ko, sige na nga. Sige na yan. Pumalis na kami. Parang walang nangyari si Mamsi. Tapos, may nagustuhan siya ng halaman. Ay, gusto ko to, kaya lang, ay, masyadong mahal. Huwag na, bibili pa ako ng treat ng aso ko. Sabi ko, okay, Mamsi, I will get this to you, the big one. Get the biggest 2 pieces for you. That is for Mother's Day gift for you in advance. Sabi ko sa kanya, really, Mary, I can't believe it, really? Yeah, that's for you. I'm gonna pay it, Mamsi. Ibinigay ko sa kanya. Sabi ko, Lord, sabi ko, Kati Gina kanya, tingnan mo to Gina. Ang galing talaga ni Lord, no? Alam mo, nung ex-biyanang ko, ang binigay ko sa kanya, nakipag-away ako sa ex-biyanang ko, is kutsilyo. Tinutukan ko ng kutsilyo yung ex-biyanang ko, Ate Gina. Kausap ko sa Ate Gina kanina habang nagsisibigting nito. Kutsilyo yung binigay ko talaga sa ex-biyanang ko. Tinutukan ko dahil sa kapatid kong babae. Ayan, tinawag mo sa Ate Gina o nag-join. No? Tinutukan ko ng kutsilyo ko yung ex-biyanang Japanese kong ex-biyanang dahil inaapin yung kapatid kong babae. Nagbakasyon sa Japan. Tapos ito, Timothy J, ito ang galing talaga ni Holy Spirit, no? Papa, hindi na kutsilyo. Halaman na! Ate G, hindi ako Praise ito. God. Pero ako na yung inapi, ako pa yung nagregalo ng halaman. Yung malalaki pa. Oh? Sabi ko, praise God, inagaan. Pinapalakas na Ate G, praise God mo. Iba talaga si Lolo o si Holy Spirit. Hindi ako ito, Ate G, hindi ako ito. Siguro ito yung gusto ni Lord na gawin ko kanina, no? Pero sino kaya makakagawa nila? Di ba, hindi naman natin kaya, Ate G? Hindi ko to kaya. Kung ako ay wala kay Lord, hindi ko talaga kaya. Hindi kita bibigyan ng halaman, inapi-api mo ko kanina. Di ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Yung unang gusto kong ibida dito, yung pray kanina, no? Nag-pray ako kanina nga. Tapos, yung pala yun, no? So, ang Panginoon, no? Sabi nga ng Panginoon, mahalin mo daw yung mga nang-aabi sa'yo, yung kaaway mo, ganyan. So, saan ka makakakita? Hindi kaya ako yun, gawain ni Holy Spirit yan, diba? Amen. Yung, ikaw na yung inapi, binigyan mo pa ng 2 halaman. Tuwang-tuwa ngayon ang biyanang ko. Ngayon, nag-text ako sa asawa ko, babe, sabi ko, don't worry. Kasi check niya kami, are you okay, babe? Sabi ko, I'm okay. Sabi ko, guess what? Nandito kami sa nursery. Binigyan ko si Mamsi ng 2 friend na malalaking halaman. Sabi niya, okay, that's good. Sabi niya, you did a great job. Sabi niya, pray lang, pray lang, okay? Ikaw nagsasabi sa akin sa trabaho kapag may aapi daw kay Jason minsan sa trabaho, sa dating trabaho. Yung pinatakaalaman yung trabaho na ganun. Ako palagi daw yung papaalala sa kanya, don't fight back. Just stay away. Walk away. So, you don't need to create any trouble. So, now, ako naman na nagsasabi sa'yo ng ganyan. So, that's good that you didn't fight with my mom, okay? Because, praise God. So, yun ang isi-share ko, no? So, hindi na po kutsilyo yung binigay ko sa biyanan ko. Halaman na po. At yan ay galing sa Holy Spirit. Hindi galing yun sa atin kasi, di ba? Mahirap. Sabi ko, Ate G, kanina, Ate G, napakahirap pala maging isang Kristiyano. Kasi, di ba, sinabi ko, Ate G, sabi ko, Ate G, ang hirap pala maging isang Kristiyano, no? Talaga napakahirap. Hindi talaga madali. So, praise God. At, okay naman kami ng biyanan ko ngayon. Masaya na siya. Ayan, salamat. Amen. Lilipat na kami sa Thursday. Lilipat na kami. Amen! Praise the Lord! Bye. Ayan, alam niyo po St. Mary, talagang napakabuti ng Lord, no? Sa kanyang ginagawa. Tsaka alam niyo po ba, yung mga pagtitiis natin na yan, at pag-overcome natin sa kahinaan natin, napapapurihan ng Panginoon at aanihin natin yan sa kanila. Alam niyo po ba, yung asawa mo na nawi-witness niya yan, yung pagbabago mo, lalo siyang maniniwala na talagang ang Diyos ay makapangyarihan at totoo. Katulad na nangyayari kay Sis Beth, di po ba? Talagang makikita yan sa atin. Nakakatuwa talaga ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya talagang magpatuloy lang po tayo because in proper time, we will reap. Aanihin natin yung mga tinatanim natin. Mahirap po talaga. Pero sabi mo nga, talagang God is molding you, transforming you. Hindi lang po ikaw,
kami din, lahat tayo, araw-araw sa mga maliliit na situation natin sa ating buhay, talaga pong kumikilos ang Panginoon. Kaya patuloy lang tayo, wala pong sayang. Yun nga lang, yung iba, days lang, iba weeks, months, yung iba year, depende po, no? Pero ang pinakamahalaga po doon is yung sumunod tayo, mag-respond tayo. Kahit na-gradually lang po, kahit mabagal, ang mahalaga ay may pagbabago, may pag-angat. Huwag lang yung wala at hindi. Ano po? Yun ang pinakamahalaga. The best po nun. Sabi nga niya love covers the multitude of sin. Diba? Love conquers all. Maging yung kanyang biyanan din, diba? Congratulations din sa kanyang biyanan kasi kaya niya maging humble, admitting yung ginawa niyang Pero alam niyo po, parang nakita ko din doon, nalulungkot din yan. Parang, yun nga lang yung way ng pagsabi niya, umalis na nga kayo dito. Parang ganon, no? Pero, I can't bear it anymore, yung makita niyang ganon. Pero totoo lang, siguro panlaban, defense mechanism din yun. Malulungkot din yun kasi aalis na kayo. Alam na din niya yun sa puso niya na in a few days, mawawala na kayo. So, maiiwan na naman siya mag-isa. Sometimes kasi hindi marunong magsabi ng, sana dito na lang kayo. Yung gano'n mas madali yata sabihin kesa sa, magsalita pa ng gano'n na nag-create pa ng chaos. Po. Pero gano'n talaga ang mga tao, no? Lalo na kapag hindi kayo close sa katrabaho mo, no? Na lagi kayo nagbabanggaan. Tapos, kahit na alam mo nang tama ka, hindi pa nila matanggap. So, they have their own way of saying sorry, pero sa ibang kapamaraanan. O kaya, their own way of saying na mali ka or na ipapahayag nila sa ibang paraan. Kaya talagang kailangan natin ng discernment ng Holy Spirit. Discernment talaga ng Holy Spirit, guidance ng Holy Spirit. Kasi kahit na mali sila, lalakas-lakasan pa, parang naglilinis-linisan pa na sila din ang nahihirapan, di ba? So, tayo dapat ma-discern natin yun that they're asking for help. Or kaya naman pray for me or help me. Iba lang ang paraan nila ng pagsabi. Ang paraan nila is parang matapang pa. Katulad sabi yan na ni, di ba? Ni Sis Mary, no? Sabi niya, ano ba yan? Hindi ko na matagalan makita yung aso dyan na nakakulong. Di ba? Pwede naman yan sabihin, let's walk out. Di ba? Parang lakad tayo. Samahan mo ako maglakad-lakad natin yung aso. Mga ganon. Gusto lang pala niya na may kasama. Ang dami pang nasabi. Parang, di ba yung ganon? Hindi nga lang siya marunong. Depende kasi minsan yung sa pananalita talaga. Tapos depende din sa tatanggap. Po? Kaya, ang hirap kapag tao talaga ang mo. Pero, yun yung mission natin dito. So, patuloy lang po tayo, mga kapatid. Never give up in doing good because in proper or in due time, we will reap the fruit. Po? Of its harvest. Talagang aanihin po natin yan. Kaya patuloy lang tayo, mga kapatid. Ayan, lumalabas na silang isa-isa. Sis Marie, nakalabas na. Siguro magsasalita si Sis Marie, kaya lumabas na yung kanyang pangalan. Sa nanonood po ng live kay Sis Janet, alam niya yung sinasabi ko. Kasi lahat talaga blurred. Kung sino lang yung yan, si Sis Nali, yan lang yung nakikita. Parang domino. Anyway, ayan po. Praise God, pero praise God talaga. Praise and glory. Allah. Praise and glory to the Lord po. Imagine mo nag-sorry pa sa kanya. And, ang galing naman yung asawa din niya, ganun din yung support. Ayan. Sabi ni Sis Beth, mahirap magpatawad talaga. Pero kung sa puso mo nandyan na si Jesus, parang andali na at hindi ka na naiinis. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Ayan. From kutsilyo to flowers. O, diba? Ang galing ng transformation daw ni Sis Mary, sabi ni Sis Karen. Ganun po talaga. Ganun talaga. Dati Pasingit po. Sige po. Salamat. Sabi ko nga po kay Sis Mary kanina, tamang-tama kasi di ba siya yung nag-start ng prayer noong Saturday.
Tapos kahapon naman, prayer din. Tapos ngayon prayer. Kaya sabi ko sa kanya, hinahanda ka na ni Lord sa prayer, pinapractice ka na niya kasi kakailanganin mo yan. At saka sabi ko rin, sa atin Christians, no matter how it is, talagang ang talunan, gagamit sila ng tao, ng bagay, pangyayari, para lang makita kung gaano kung bibitaw ba tayo sa kay Lord or sasadib na tayo sa Kanya. Pero sa pinapakita nga ni Mary Grace, yung pagbabago ni Lord sa Kanya, kahit siya minsan, nagtataka, sinasabi niya rin yan sa akin. At hindi ko alam paano nangyari. Kaya sinasabi ko na lang, kasi nagwo-work na si Lord sa puso mo, mas nananaig na yung paniniwala mo kay Lord. At talagang the Holy Spirit is working on you. No matter how na ayaw mo, pero nagwo-work si Holy Spirit sa iyo. So nakikita yan ng asawa mo, nakikita rin yan ng biyenan mo. Mahirap talagang makisama sa biyenan. Or malapit lang yung biyenan. Kasi sabi ko sa kanya, I experienced that. Pero we have to just keep on asking the Lord. Kumbaga nga, yun ang pinag-aralan natin, di ba? For the past 2 days and then today, na talagang pag nakipag-usap tayo kay Lord, para tayong nagsusumbong lang yung kahit na ano pa, basta kung ano yung pumasok sa isip mo na naguguluhan ka, talagang ask the Lord for guidance. Kasi dun lang talaga gagalaw ang Holy Spirit, kasi you are acknowledging sa sarili mo na hindi mo kayang labanan, na kailangan mo si Lord sa buhay. Kailangan natin si Lord sa buhay natin. Kahit na ano pang lakas natin, kahit na ano pa yung sabi mo, you're so strong, I'm so strong, I don't need this, kaya ko. Babaksak din, at wala tayong ibang hihilingan ng tulong, kundi ang Lord natin. Kasi pag tayo lang ang umasa sa sarili natin, we gonna fail and magkakasala lang tayo. So, kapit lang talaga, kahit na ano pang paghaharapin natin kinabukasan. Kasi napapakita naman ni Lord yan with yung mga lesson na pinag-aaralan natin. Somehow, sooner or later, bukas or mamaya lang, magagamit mo na yan sa sarili mo, kasi pinapaalalahanan tayo ni Lord. And that's the reason why we have to keep digging sa salita niya, kasi si talunan gagamit siya ng pagkakataon para lang mailayo ka, and we not gonna let talunan na manalo. Kailangan si Lord lagi ang manalo, kasi anytime darating na si Lord, so we have to really keep on pursuing na matalo talagang maigi si talunan. Yun lang po, salamat. Amen. Pamukha natin talaga kay Taning kung sino siya. Talunan. Amen. Pero bago matalo yun, bago natin makita na, maipakita na talunan si talunan, let's overcome ourselves, our flesh, and let the Spirit reigns. Ayan, siya ang maghari sa atin, ang Spirito. Katulad ni David, ni Daniel, di po ba? Tinapon nga si Daniel sa den of lion, hindi siya naamoy na karne, di ba? Kasi hindi na naig yung flesh niya, na naig yung Spirito niya. Di po ba? So nawa, sabi nga, maging sweet aroma tayo sa ibang tao. So, wag yung baho natin ng mga amoy at makita at maamoy, kung hindi si Kristo ang makita sa atin. Amen. Kaya salamat po, papuri sa Panginoon. Yun yung mga maliliit na victory natin araw-araw, na dapat talagang pinapapurihan natin ng Panginoon. Ibinabalik natin sa Kanya. Sino po mag-aakala na si Mary? Kutsilyo. Biglang naging flowers. O, diba? Only God can do that. Only the Holy Spirit can give us the power, the strength to do that. So imagine niyo po, powerful yung prayer niya. Pagkasabi sa Kanya, nakapag-ano kaagad siya ng prayer. Nakapagsambit kaagad siya ng maiksing prayer. Diba? Ay, nako God, tulungan niyo po ako pagtitimpi. O diba? Pinakinggan agad siya. Powerful and effective. O, diba? Pagkasambit niya, bam! Parang sinabi niya, let there be light. And there was light. Sabi niya, buhusan mo ko, Panginoon, ng malamig na tubig. Wow! Yung malamig na espiritu, binusa kanya para wag siyang, o kaya naman pinakpan yung bibig niya para makapagsalita. Di po ba? So, anong ginawa niya? Mananahimik.
Diba? O kaya naman sumagot siya with calmness. Diba? Sinabi lang niya kung ano yung dapat. Kasi sa inyong pagkagalit, huwag kayong magkakasala. Sabihin nyo lang yung katotohanan. Yun, nasabi niya, and then, okay na, umakyat na siya sa taas. Tapos siya na yung nag-deal sa kanyang sa kanyang nararamdaman. Yung iba kasi, ibinubunton sa ibang tao. Ano po? So, siya, dinil niya sa sarili niya. She dealt it with God with the help of the Holy Spirit. At ginamit din yung asawa niya. Di po ba? Kaya ang sarap, lahat po talaga sa kapurihan ng Panginoon. Alam niyo po yung mga ganyang testimony. Ay, nako. Napapatunayan natin na totoo na kumikilos ang Diyos. Imagine mo, kalaban mo sarili mo, pero nagagawa mo. Ang hirap kaya, no? Pero, sabi nga ni God, nothing is impossible. Fukano kotowanai. Ano po? Walang mahirap sa Kanya. No? Kaya mga kapatid, hindi po tayo nagkakamali ng ginagawa natin araw-araw na tayo nagpapalakasan, inuuna natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ang ating magiging kalakasan throughout the whole day. Di po ba? Kaya maraming salamat sa pagsama, sama-sama nating paglapit sa Panginoon. It really encourages one another, strengthening one another. Ayan po. At sa mga sa mga kapatiran na nag-share at nag-a-add ng kanilang mga kaibigan na nais makapakinig din, matulungan natin kung ano yung saya na nararamdaman natin, yung lakas na natatanggap natin mula sa Panginoon at Banal na Espiritu. Let's share to them. Let's make friends na makakasama natin hanggang langit. Amen po. Hindi lamang dito sa lupa, pangkalangitan, walang iwanan. So, isama din natin sila, wag natin silang iwanan. Ayan po, maraming salamat mga kapatid. Salamat naman at hindi pa rin ako nilalaglag kahit medyo naghihingalo na ang aking net. I don't know why. Praise God po. Good morning po sa lahat. Ayan, si Sis Mais, magaling na. Praise God po. Salamat. Salamat po sa aming pag-lead sa amin ng worship song today. Ako po ba? Oo, ikaw yun eh. Praise Amen, God, kay amen. Lord po yun. Actually po, si Lord po talaga sa akin nun. Nagugulat din po ako talaga. Pasensya na po kayo, no? Ngayon lang po ako muling nakasama sa inyo. Pero talagang tunay po na buhay ang ating Diyos. At sabi nga natin dyan, talagang kumikilos talaga siya sa atin. Sa akin man po, isang linggo rin siguro po, hindi ako nakaka-attend. Pero alam niyo po, talaga ang dami niya pong ginawa sa akin talaga. Kahit andyan yung hirap, yung sakit, na talagang bawat situation like Sis Mary po, inilalagay talaga tayo dun sa sitwasyon na punong-puno ng kahirapan, ng sakit, iyak, ano man yan, emotional man yan. Pero talagang mararanasan natin na andun si Lord sa atin, kasama natin. Kasi nga po, talagang tunay talaga na pag nag-follow na tayo kay Jesus Christ, makikita talaga natin po yung puso niya po. Kaya sabi ko nga po, ano kaya Lord ang ibibigay kong testimony ngayon? Kasi sa dami po ng ginawa mo sa akin, kahit na ang sakit talaga po, isa rin yan sa nagbibigay daan ng kaaway para wag tayong sumunod at tapos wag tayong magpatuloy na maglingkod kay Lord. Pero talagang hindi siya mananalo. Amen po. Kaya sabi ko po, nakita ko po yung pananahimik ko isang linggo. Parang tagal-tagal ko po nawala, pero sa grace po ni Lord, ako po binigyan ulit ng panibagong testimony po na ipapaalam sa mga kapatiran na tunay po na napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Purihin po araw-araw natin ang Diyos through prayer sa ating aralin ngayon, Sis Karen. Thank you po. Isa po sa kapatid na nag-encourage din sa akin po na dapat po pala nung last time ako yung mag-exhort, pero dahil po napakabuti ng kapatid na Sis Karen, siya po muna ang nag-exhort sa akin po. Kaya maraming salamat po sa iyo, kapatid. At tunay po na pinakita mo
yung kabutihan mo na nakikita mo sa ating Panginoon po. At yun nga po, habang nanahimik ako, ang pamagat po ng aking devotion, sa akin po, gumawa ako ng sarili kong devotion po, aralin sa sarili ko lang po. Pinamagatan ko pong pahinga muna. Ayun po. Ang dami nangyari. Pero yung pahinga muna, ang dami pong ginawa ni Lord. Bakit po? Nung nag-pray po ako, nag-fasting ako ng mga nagdaang araw, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng personal charge. Ayun po, na-post ko po to sa aking Facebook. At alam niyo po ba mga kapatid, na-share ko po to sa inyo. On the other day po, binigay sa akin answer prayer agad. Kasi po, yung school ng anak ko, katabi lang po yun, yung church na pinuntahan ko po nung last Sunday. At napakagaling ng Lord talaga po kasi yung simbahan na yun, hindi po siya ganun kalaki. Lagi po walang tao. Gusto ko pong pumasok, gusto ko pong magtanong kung anong church to, anong simbahang mga pamamalakad ang ginagawa dito. Pero nabasa ko lang po kasi Kristo. So, ibig sabihin, parang na-feel ko na parang ito yata yung pinag-aaralan natin about the Bible. Parang same lang. So, yung nag-fasting po ako nung kinagabihan, alam niyo po ba, may isang lumabas na tao, isang babae po, matanda na, nasa 80 years old na po. Eksakto po hinatid ko yung anak ko, no? Pagpasok na anak ko sa school, pabalik na ako sa bahay, nakita ko yung tao doon lumabas galing sa simbahan, nagdidilig ng halaman doon sa mga doon. Sabi ko po talaga, Lord, napakagaling mo talaga kasi tunay talaga na ang communication natin with prayer, fasting, talagang makikita po natin ang himalang gagawin ni Lord. Bakit po? Hindi ko po in-expect nung Sunday po umatin ako, first Sunday mass po nila. Hindi ko po in-expect yung na-meet kong 80 years old na matandang babae. Ay, pastora po pala siya. Siya pala yung pastora dun sa simbahan na yun. Amen. At nalungkot po ako kasi nung narinig ko na hanggang ngayong buwan na lang pala siya sa simbahan na yun. So parang retire na siya or hindi ko po maunawaan. Pero grabe po yung ginawa ni Lord sa akin kasi ako po yung nag-iisang alien, kumbaga ibang lahi, lahat sila Hapon. Kasama ko po anak ko, tapos umatid akong simbahan, nalaman ko na, sabi ko, asan po kaya ang pangalan po kasi niya, si Pastora Watanabe Sensei. Pagdating ko doon, wala po siya doon. Sabi ko doon, iba kasi sa kanila, parang pagpasok mo doon, merong mag-a-assist sa'yo na anong pangalan mo, isusulat pangalan mo. Eh, siyempre wala po akong idea. So, sinulat ko po, sabi ko, ako po yung refer ni Sensei Watanabe. At tapos sabi niya, okay po, nasa taas pa si Watanabe Sensei, sabi niya, yung pastora. Pero hindi ko po alam pastora siya, basta Sensei po kasi ang tawag sa kanila. Tapos pagdating doon, pumasok kami, hinano ako doon sa upuan. Pagpasok ko doon, parang din, yung papalabas na siya na pala yung mag-exhort na, yun, kasi siya yung pastora doon. Lumabas siya galing doon sa bungad na malaking pintuan. Wow, Lord, thank you, Lord. Ito pala yung inano mo sa akin na sagot talaga niya po yung prayer na to na, hindi man siya magtatagal doon sa simbahan na yun, pero bago siya umalis, pinakilala niya sa akin ni Lord na para maging way doon sa simbahan na kasi talaga which is lapit lang po ng bahay ko sa simbahan na yun. Sobrang galing ni Lord talaga po mga kapatid. Kaya sobrang hindi ko mapigilan yung i-share ngayon talaga. Sabi ko nga po kagabi may theology po kami. Hindi ako umattend kasi kagaling ko pong ospital. Maniwala po kasi hindi. Ups and down po yung pakiramdam ko. Lalakas ako sa umaga, sa gabi. Maghihingalo ako. Nahihirapan ako huminga. At nung Sunday po, sinugod po ako sa ospital. Talaga hindi ko po maunawaan. Pero ito yung purpose ni Lord. Na ayaw niya akong tumigil, na kilalanin siya, nalapitan siya, kasi may papagawa pa pula siya sa akin, sa atin po lahat. At maniwala po kayo, habang nananahimik po ako, habang mag-aatid sa school na anak ko, 2 times po ako niligtas ng Lord. Biruin niyo po, naka-green signal, may biglang may haharurot sa tagiliran ko na sasakyan at pabubunggo kami na anak ko. 2 times po yun.
Yung una po, muntik na naman ako mabangga na-share ko po kay Ate Nancy to. 2 di pa mahigit na lang yung layo ng sasakyan. Mababangga na rin po ako. Sabi ko, Lord, talagang nakikita ko po yung ng Lord sa akin na andyan siya. Andyan po talaga siya, Lord, sa atin, no? Praise God. Kaya yung mga nangyayari po sa akin, kaya sabi, pahinga muna, hindi po yung parang mamatay ako. Magpahinga ka na, hindi po yun, no? Parang sinasabi sa akin ng Lord, sige, tingnan mo muna yung mangyayari sa'yo habang nagpapahinga ka. Kahit may sakit ka, kahit puno ka ng mga alalahanin man yan sa sarili mo, pamilya mo, kasi wala po ako pwedeng gawin, kundi mamahinga. Bilang may isang asthma po, ang hirap po talaga na may asthma. Ngayon ko lang po ito naranasan uli, kasi talagang ang hirap po matulog, kasi habol mo yung hininga mo. Uupo ka, tatayo ka, hihiga ka. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa bukas kasi yung hininga mo parang paputol-putol. Pero napakabuti po ng Lord kasi nakakapag-testimony po ako ngayon sa inyo. At yun po ang ginagawa niya sa akin habang namamahinga ako. Sabi ko nga po, ang mundong ito ay talagang tunay na punong-puno po ng pagpapala sa mga tao. Hindi lang natin to nakikita. Kaya nga sabi ko nga po, yung lesson na nakuha ko nung nagsimba ako sa church na yon, naunawaan ko po yung kasaysayan ni Jesus Christ. Ang kanyang pag-ibig, kung paano po niya tayo minahal, di ba po? Nagpasya akong italaga ang buhay ko sa kanya. Naramdaman ko po kasi kung paano niya ako nilinis, paano niya ako binago. Yes po, hindi po ako perfect. Hanggang ngayon nagkakasala dahil mainitin ang ulo, mga pagod natin na hindi natin makuha, matanggal. Pero sa grace po ni Lord, habang tayo lumalapit po, kaya nga po sa Matthew 11:28, di ba po? Angkop po dun sa sinasabi ng Panginoon sa atin na paanyaya ni Jesus sa atin na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, di ba po? Lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi niya po dun, Kaya talagang tunay po na meron talaga tayong Panginoon na handang sumalo, handang talagang andyan nakaagapay sa atin. Kaya yung nangyari po sa akin, mga kapatid, talagang tunay po na napakabuti ng Diyos. Kahit hindi tayo perfect sa mata niya. Araw-araw man tayo nakagawa ng kasalanan, maliit na bagay man yan, aminin man po natin. Kahit araw-araw tayo umatin ng fellowship, araw-araw tayo umatin ng theology or mga aralin ng Panginoon, araw-araw naman po tayong nagkakasala. Pero ang kagandahan po nun, naging Kristiyano na tayo, namulat po tayo, kaya sabi po ng pastora ni Watanabe Sensei po, umpisa pa lang hubad na po tayo. Wala po tayo sa plot, sabi po niya. Totoo po pala kasi hubad po tayo sa katotohanan. Hindi po daw natin kasi nakikita, bulag at hubad tayo sa katotohanan. Pero dumating si Jesus Christ, naging perfect tayo sa Kanya. Kahit hindi tayo perfect, natuto tayo, di ba po? Kaya talagang habang nakikinig po ako doon sa ni Pastora Watanabe Sensei, naiiyak po ako nahihiya ako kasi habang tumutuloy sipon ko, lumuluha ako. Siyempre, first time ko po doon, lahat sila tahimik. Hindi po kasi pareho sa atin mga Pilipino. Pero andun po yung yung kalmado para ipakita sa, siyempre first time, tapos biglang tatawagin ka pa, Jiko show kay Onigashimas. Sabi ganun. Parang pakilala pa naman ako ni Pastora. Sabi niya, may bago po tayong kapatid. Sabi ganun. Ito po yung tapos tinestestimony niya po na talagang guzen, sabi niya. Nakita ko po siya sa labas habang naghahatid ng anak niya at tinawag niya po ako at ngayon po, andito siya ngayon at nagpupuri sa Diyos. Yun po talaga dahil ginawa ni Lord. Purihin po ang Panginoon talaga. Araw-araw po. Kaya habang dinala po ako sa ospital, nakita ko rin po mga pasyente na iba-iba ang daing. Makikita natin sa ospital po yan, mga pasyente na iba-iba ang sakit. Maaawa ka po kasi may isip mo, talagang dumadaan tayo dito sa mundo. Naalala niyo po ba yung kantang Panapanahon po, yung minsan lang po tayong dumaan sa mundong ito.
Kaya talagang nakakalungkot isipin, pero hindi na po ngayon. Dahil meron na tayong Jesus Christ, hindi na tayo malulungkot kasi pag nawala man tayo, papunta tayo sa Kanya. Kaya sabi ko po kanina habang nagpe-pray si Ate Jeanette, sinamahan ko siya. Sabi ko, Lord, kung mawawala man kaming lahat, gusto ko po kaming lahat ay mapupunta sa iyo. Ang buhay namin ay sa iyo Amen. babalik at hindi sa kaaway at hindi sa impyernong buhay, kundi sa iyo kami babalik. At sarap pong pakinggan at sarap Hallelujah. ang sarap pong mamuhay talaga na hindi man tayo talaga na binuo ng mundo na ito na punong-puno po ng kabanalan kasi lahat talaga tayo walang perfect. Pero ganun pa man po, sabi ni Sister Karen, kanina sa kanyang exhort pa, no? Araw-araw, anumang circumstances ng buhay natin, ups and down man yan, through prayer, lahat po yun, dun tayo nagko-connect kay Lord. At napakabuti ng Diyos po, talaga. Purihin po ang Panginoon. Kasi sabi ko po kay Ate Nancy, gusto niya pumunta sa akin, sabi ko, Ate Nancy, hindi ko po kaya. Hindi kita kayang harapin kasi hinihingal ako. Pero sabi ko po, Lord, kakayanin ko to kasi binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Binuhay mo ako ulit Amen. sa ilang pagkakataon po, hindi lang pangalawa pala, sorry. Ilang beses niya po ako iniligtas. Pero ngayon, talaga sabi ko, tunay po na buhay ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawa. Kahit hindi tayo nakaka-attend sa ganito minsan, pwede tayong gumawa ng ating sariling pagbibigay pagpapala sa Panginoon. Kasi hindi naman po talaga dito natatapos ang buhay natin sa mga gawain lang, kundi sa ating pang sarili po, one-on-one, sabi nga po si Scarlett. Kailangan nating ibigay to sa ating righteous na Panginoon po, na sabi nga po, siya yung Shalom God, peace sa lahat ng bagay na ibibigay po sa atin. Marami pong pangalan ng ating Panginoon, tunay po. Alpha God, Shalom God, na alam niyo po, habang namamahinga po ako, ang dami ko po natututunan. Yung sabi ko, Lord, ang dami mo pinabibigay sa akin ng karunungan. Sobra-sobra na to, pero hindi ko po maalala to. Paalala mo po ulit para ma-share ko naman po sa mga kapatid. At alam ko naman po, alam din po ninyo. Kaya lang minsan tayo, may mga bagay tayo na tinatamad, napapagod, humihinto. Pero ayun po, ang Lord po ay hindi humihinto na nagbibigay po sa atin ng pagpapala. Kaya yun lamang po, maraming salamat po sa lahat ng testimony niyo po, mga kapatid. At purihin po ang Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at kataas-taasan po. Siya po ang marapat na pasalamatan, purihin araw-araw po. To God all be the glory po. Maraming salamat po. God bless you all po. Amen. Praise God. God bless talaga. Lahat po ng lahat ng kapurihan ay sa Panginoon lamang. Tanging sa Panginoon lamang. Maraming salamat po sa ginawa niya sa buhay mo at gagawin niya pa sa buhay mo sa pamamagitan ng buhay mo. Maraming salamat talaga, o Diyos. God bless everyone. Tunay nga po tayo ay binibiyayaan ng Diyos araw-araw. Napapansin man natin o hindi, pero talaga ang pangilos ng Panginoon ay nandyan sa ating mga buhay. Kaya salamat po. God is faithful sa ating mga kapatiran. Sa kanyang pangako. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa because the God who promised us is faithful. Imagine niyo po yung kanyang testimony ngayon, no? Sa kanyang comeback, ang daming testimony. At hindi po natin alam, marami pang bagay tayong inililigtas, hindi na nga lang natin napapansin. At hindi na rin lang natin napapasalamatan. Pero napakarami because He's there all the time, watching us, guiding us, protecting us. Kahit tulog po tayo. Ayun po. Kaya magtiwala lang po tayo talaga sa Kanya. Kaya salamat, praise God sa kagalingan binigay mo kay Sis Mais. At hindi po namin alam mo, talagang siya pa ang ating worship leader ngayon. Hindi po ba? Kahit na nahihirapan siyang magsalita, huminga, nagawa pa niyang mag-awit sa Panginoon. Overcoming our weaknesses for the glory of God. Lalo pong nalulugod ang Panginoon dyan. Amen po. Kaya yung mga maliliit na struggles natin na na-overcome natin, lugod na lugod ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga gumising ng umaga at
kasama pa natin, ano po, sila Mimi G, dapat nagdi-dinner. Anong oras na ba? 8. Ayan, 7 na po ng gabi sa kanila. Dinner time na. Pero talagang andyan sila, ano po, to support one another and to give back the glory to God. Amen po. As servant, ano po, nagsiserve sila sa Panginoon through us. Kaya ganun din po nawa ang ating mga puso. Let's serve God through others, through other services. So mamayang gabi po, meron tayong GSM. Ano po yun, live group. So nasa Genesis po tayo. Sa mga available po, just PM and or DM us. Tayo po ay magkita-kita. Sama-sama po tayo mag-aral about Genesis. Ayan po. At sa ating mga kapatiran, see you po muli bukas sa ating morning devo. At sa mga magtatrabaho na, andyan pa rin si Ate Lily. Umalis na si Ate Ana. Ayan. Sa mga natitira pa po na later on mag-work, gagabayan po kayo ng Panginoon. At kasama niyo ang Banal na Espiritu saan man tayo magpunta. Amen po. To God be all the glory. Maraming salamat po. It's 8 o'clock. Magpaalam na po ako sa ating mga kapatiran sa live. See you po mamayang gabi at bukas ng umaga po uli. Malapit na pong matapos. We are on day 13 today. Hanggang day 25 po. And after that, meron po tayong 4 days na make room for Jesus, make room for God. And then Holy Week na po tayo. Ayan. So, meron po tayong sa mga later ko na lang po yun. Maraming salamat po sa pagpunod. Si Janet being with us. So you can choose the day po if you're available. Sabihin nyo lang po at mailagay namin sa calendar ang iyong pangalan. Amen? Have a blessed day po. God bless everyone.